Pinagpalang araw po para sa ating lahat at purihin po ang Panginoong Diyos sa pagkakataon na kahit nasaan tayo, pwede tayong sumamba sa Kanya. Tayo po ngayon ay tutugo na sa ating pong season finale ng ating pong seryeng Fearless. Kung naalala ninyo, ito po ay pag-aaral ng sulat ni Pedro sa mga mananampalataya, yung po kanyang unang liham. At doon sa unang liham, sa unang yugto ng ating pag-aaral, nakita po natin ang kahalagahan ng ating buhay na pag-asa na dahil po sa Panginoong Jesucristo. Sa kabila ng mga mapapait na karanasan, pagsubok tulad ng pandemyang ating dinadaanan, meron ho tayong buhay na pag-asa. At doon sa ating pong pag-aaral ng pangalawang yugto sa liham na ito, nakita natin yung kahalagahan ng fearlessness. Ito po yung ating tapang at pananampalataya na nakaangkla po sa makapangyarihang Diyos na may hawak po ng lahat ng bagay. Kaya po, ito po ang ating pagtatapos sa pag-aaral na iyon at nawa po ito pong finale na ito ay talagang magbigay sa atin lalo ng tapang at tibay na lalong magtiwala po sa ating Panginoong Diyos. Kaya win over fear. Yan po ang pag-uusapan natin. We have to win over fear. But what should we do? How can we do it? Paano natin mapapagtagumpayan? Now listen to this. Develop a winning heart that you may not be torn apart. Now, say it with me, kahit nasa saan kayo ngayon, para hindi natin makalimutan. Develop a winning heart that you may not be torn apart. Now, bakit heart? Bakit heart? H-R-T. Yun lang, para lang hindi natin makalimutan. H-R-T. Okay? Heart. Now, bakit heart? Una, H, we need to be humble. We need to be humble. We need to resist the devil and we need to trust God. Now, so marami sa atin, we thought we know how to be humble. And some of us, we thought we know how to resist the devil. Some of us, we thought we know how to trust God. Now listen, paghabang ating tatalakayin to, I will show you an expression of humility that is too crucial, sobrang importante, para mapanalunan natin ang mga pananakot ng kaaway natin. Unang-una, itong dapat natin maaalala. If God is for us, who can be against us? Ngayon ang tanong, how can I be sure that God is with me? Yan. Paano ako makakatiyak? Paano ako makakatiyak na kasama ko ang Diyos? Kakampi ko ang Diyos? Pag-usapan ho natin ang bagay ng be humble. Ay, sa maraming tao, akala nila, alam na nila how to be humble. Sabi nila, magpaano ka lang, tahimik ka lang, huwag ka lang magsasalita, basta ano ka lang, yung simple ka lang, humble na. Hindi ganun ang humility. Ang humility po is beyond that. Now listen to this. Para lalo nating ma-appreciate why is humility so important. Bakit ang pagiging humble ay napaka-importante. Alam niyo, si Peter na nagsulat nitong liham na to, alam niya yung setup ng Diyos. Kasi in one of the instances ng kanilang tagpo, isa sa mga tagpo nila ng Panginoon Jesucristo ay sa Mateo Kabanatang 16, na kung saan tinanong ni Cristo, ng Panginoong Jesucristo, yung pong mga alagad niya, ano sinasabi ng tao tungkol sa akin? At ano sinasabi niya tungkol sa akin? So after telling him, bago sabihin sa kanya, katapos sabihin sa kanya lahat ng mga patungkol sa kanya, ikaw si Elijah, ikaw si ganito, sabi ng Panginoon, ikaw, Peter, ano ang tingin mo sa akin? Ayan. Anong sagot ni Peter? Kakagulo, sabi niya, kayo po ang tagapagligtas. Kayo po ang Mesaya na aming inaasahan. Anak ng buhay na Diyos. Ano yung sabi ni Jesus? Pinagpala ka, Simon. Bakit? Sabi niya, dahil hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Kaya naman sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Sabi gano'n. At dahil sa kinumpisal mo na yan sa bato ng iyong kapahayagan, itatayo ko ang aking eklesiya, the church, at maging ang trangkahan o maging ang pintuan ng kamatayan o ng Hades o ng impyerno, hindi ito madagapi. Now, ano sinasabi ng Diyos? If we belong to Jesus Christ, we become part of His church
or ecclesia. Ang word na ecclesia is to the called out ones, mga pinalaya na. Kaya nga, maging ito mga pinalaya na to, those who follow Jesus Christ, those who acclaim that Jesus is the Christ, the Son of the living God, those who accept who Christ really is in their lives, sila po ay naging part ng church. Ang tawag ho dyan ay ecclesia. Now, sabi niya, even the gates of hell shall not prevail against the ecclesia. Now, ito ang amazing. Na-experience ni Peter to. Narinig ni Peter to first hand. Now, ang tawag dyan ngayon ay universal church. Kapag tinanggap mo si Jesus, you become part of the body of Christ. Makikita niyo yan sa Colossians 1:18. Jesus Christ as the head and we are the body of Christ. But itong universal church na to ay composed of several local churches. Ano yung local churches na sinasabi natin? Ito katulad ng church in Corinth, church in Rome, church in the house of Phoebe. Kaya hindi to building. Isipin mo kung building to, nasa bahay ni Phoebe. So, ang laki ng bahay ni Phoebe. Di ba? Kaya, church in the house of Phoebe. Kaya, yun, makikita niyo sa Romans 16:5. Ganun din sa Colossians 4:15. Church in Laodicea and in Nymphas house. Nakalagay din doon. At may Church of Ephesus, church, yan ay mga local churches. No? At bawat isa sa atin, tayo ay naging bahagi rin ng ganyang local church. Kaya tanong sa atin, if we belong to Jesus Christ and you claim to be a follower of Christ, inaangkin mo na ikay tagasunod ni Jesus Christ, tanong sa inyo, are you part of a local church? Di ba? Ngayon, to be part of a local church, it requires a lot of humility. Kaya sa church kasi, ganito kasi, yung pinaka-basic structure, hindi ko sinasabi ito na yung pinaka-main, but this is just the basic, the bare minimum structure sa church. Merong elder at merong younger men or followers. Now, anong ibig sabihin? Tingnan natin ang 1 Peter chapter 5. Sabi nga gano'n, therefore I urge, look at the words, elders among you. Mismo sa sulat ni Peter, elders. Minention niya yung elders. And in verse 5, ang sabi naman, you younger man, likewise, be subject to your elders. So, yung basic structure ng Panginoong Diyos, when it comes to the church, basic lang ito. Ito yung pinaka-bare minimum. Merong leader, merong follower. Now, pag sinabi nating elder, medyo malawak-lawak yan kasi elders are being appointed. Makikita niyo yan sa Acts chapter 14, for example, when they appointed elders in every city where there is a church being established. At doon, and yung elder na yon are also like younger men in function, like younger men in the light of the council in Jerusalem. But ibig sabihin, ito yung composed of different elders at nagkataon po, the council in Jerusalem was headed by James, the half-brother of Jesus. Now, bakit ko po sinasabi ito sa inyo? Kasi yan yung pinaka-basic structure. So, dyan pa lang, it requires what? Humility. Tingnan ninyo, sabi ngayon. Kaya naman, whether you are an elder, you are a follower, or younger man, ano sabi niya? All of you, lahat kayo, clothe yourself with humility toward one another. Kailangan mo yan. Bakit ba kailangan yan? Kasi the battle with Satan, yung ating pong labanan kay Satan, hindi yan labanan na ikaw lang mag-isa. You are part of the body of Christ. Kaya nga ang gagawin ni Satan, he will try to isolate you para doon ka bibirahin. Kasi kapag with the body, medyo mahirapan siya. Kasi tandaan niyo, sabi ng Panginoon Kristo, even the gates of hell shall not prevail against the church. Yan isang bagay na dapat nyo hindi. Kaya sila Peter, yung mga alagad, nagsama-sama sila. And when they minister, kahit magkahiwa-hiwalay yan, they are praying for one another because they belong into one body. Kaya pag may problema, kaya sabi ng Bible, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Bakit? Kasi may kadamay ka. Kasi magkabahagi lang kayo na isang katawan. You cannot win by yourself. Kaya importante itong maintindihan natin yung setup ng Diyos. Ito yung church. Now that you become a Christian, part of yung ano sinasabi ng Lord, you are part of the body. You are not alone in this world. Kaya ano sabi niya? Kaya we need all to clothe ourselves with humility. Now listen, itong word na clothe na yan is a metaphor.
It's a metaphor ng ginagamit ng mga alipin na nagsusuot sila ng apron to serve the family. To serve the family. Kaya kung meron kayong hinahanap na malapitang example, kung kayo po'y nagbabiyahe, for example, sumasakay kayo ng aeroplano, pag nagbibigay na ng pagkain, yung pong mga stewards tsaka stewardess, ano napansin nyo? Bigla ho sila nagbibihis, di ba? Ang gaganda ho ng ayos ng mga yan. Mamayang konti, pagdating na doon sa time na mag-distribute ng food, bigla magsusuot na sila ng apron nila. Ibig sabihin, it's time to serve. So the idea is whether you are an elder, whether you are a younger man, you are meant to serve one another. Kaya humility is not really thinking less of ourselves. Hindi yung iniisip natin na mababa ang ating sarili o mas makonti lang o mas mababa. Hindi. Humility, hindi mo na iniisip ang sarili mo. Ang iniisip lang natin ay paano tayo magsisilbi sa iba para sa kalwalatian ng Diyos. Hindi mo minamaliit ang tingin mo sa iyong sarili. Hindi ka nagpapakamaliit. Tayo ay nag-iisip para magsilbi sa iba. Iniisip natin, I exist not for myself, but I exist for the rest of the body of Christ because of His glory. Yun ang ating hangad. And we can only win that way. Yung isa paraan ng Panginoon Diyos. We can win as one body. Kaya nga, kasi bakit? Kasi if we are not in one body and we are not humble enough para aminin na kailangan din kasama sa Panginoon Diyos, God is opposed to the proud. Kapag proud tayo, hindi natin kakampi si God. Kasi God is opposed to the proud eh. Kaya sabi niya, but He gives what? Grace to the humble. Parang, kung gusto mong matatiyak, kakampi natin si God, are we humble? Now, hindi pa tayo tapos dyan. It is just an idea para maintindihan natin why we need to be humble. But how can we be humble? Paano tayo magiging humble? Kaya naman, sinasabi ni Pedro sa atin, ang humility, para matiyak ng kakampi mo ang Diyos, una, be humble. Tingnan niyo si Peter. Si Peter gave a very good example of humility. Tingnan niyo naman. I urge you, elders among you. Kinakausap ko yung mga matatanda dyan sa Ecclesia. Sabing ganon, as your fellow elder, can you imagine? Kailangan si Peter. Alam niyo naman si Peter, nakikipag-unahan niya kung sino una dito, sino katakbo sa kanan, sa kaliwa yan. Isa sa mga nakikipag-unahan. Gusto niya rin ng first place. Pero look at how he matured in the faith. Na talagang naging sobrang humble. Kasama siya ni Jesus. Isipin ninyo, siya nga yung nagsabi, you are the Christ upon this rock. Sinabi nga ni Jesus sa kanya. Now, imagine niyo, and tawag niya sa mga elders na in-appoint lang din. Ano sabi? My fellow elders. Handa siyang makiisa sa kanila na kasama ko kayo. Hindi ako superior sa inyo. We are all elders. So, sabi niya, we are fellow elders. Ako, nasaksihan ko, sabi niya, yung pagdurusa ni Jesus Christ. At sabi niya, bilang kasama rin para sa kalwalhatian na ipapahayag dahil sa kanyang pagdurusa. Ano sinasabi niya sa kanya? Nakita ko yung malasakit, yung pagmamahal ni Jesus Christ to the point na nagdusa siya just for all of us to be partakers, maging kabahagi ng kalwalhatian kanyang ipapahayag. Sabi gano'n, pag ito na ay dumating na siya, wow, amazing. Kaya sabi niya, ito'y papahayag pa lang and kasama tayo doon. Kaya as fellow elders, this is how we are to show humility. Kung kayo ay nasa D group level, D group, in a sense, you are leading somebody else. Diba? May tinutulungan ka ibang tao. Kung ikaw ay isang magulang, kung ikaw ay isang boss sa isang kumpanya, at ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, you are also acting na namumuno. You are a leader in a sense. Ang sabi ni Peter, pakinggan niyo, shepherd the flock of God among you. Shepherd the flock. Lalong-lalo na dito sa church. Lalong-lalo na sa ating eklesiya. Ano sinasabi ng Diyos in a local church? Sabi niya, pangalagaan nyo, ang flock ng Diyos. Hindi natin to pag-aari. Ang sabi niya, shepherd. Ano ibig sabihin ng shepherd? Yan, siya ang mag-guide. Siya ang magpapakain. Siya, ibig sabihin, He will provide. He will protect. Kaya naman, as a shepherd, hindi naman niya parang malamya. Kasi, pagka mayroong mga parang lobo na pumapasok sa grupo, kaya
May tatayuan mo yan. Kaya yung mga nagdudunong-dunungan minsan papasok sa mga Bible study na para akala mo para ang galing tas sisirain yung kaisipan ng ibang tao. Tinatayuan ko na mabuti yan. Bakit? Kasi shepherd Shepherd the flock. You have to protect them. Kaya hindi lang yun. Hindi lang yung choose shepherd. You are to correct them if necessary. You are to seek for them kung nawawala talaga sila. Yun yung shepherding na yun Kaya shepherd the flock. Whose flock? Flock of God, not ours. Hindi atin. Kaya never na yung sabi, disciple ko yan. Yan, ako nag-born again yan. Wala tayong ganung karapatan. We are just helping them to grow in their relationship with God. Tinutulungan natin silang lumago sa Diyos. Pero hindi sila atin. They are flock of God. Kaya sabi niya, exercise oversight. Not under compulsion but voluntarily, according to the will of God, and not with greed but with eagerness. And sabi nga, not yet as dominating over those assigned to your care, but by proving to be examples to the flock. Anong pinapakita niya sa atin? May mga not at ito yung mga dapat. Diba? Wag at ito ang dapat. Parang ganyan. Ano sinasabi niya? Ang ganda, sinamarize na ni Paul din kanina at ginamit niya yung table na ginamit din ni John Piper. Ano sabi niya gano'n? Shepherd the flock of God. Sabi niya, not. Ano yung mga not? Not under compulsion. Pag sinabi mo under compulsion, parang kailangan pilitin mo pa. Minsan tatakutin mo pa para lang gumalaw. Parang ganyan. Sige, tanggal ka rito. Parang ayaw ko na. But sabi niya, not under compulsion. Bakit? Kasi dapat yan ay ginagawa mo with willingness. Pero talagang yung according to the will of God. Dahil alam mo, ito kalooban ng Diyos. Hindi ako pwedeng gumawa ng anything else. Kasi ito yung kalooban ng Diyos Kaya you are secure, you are so willing, you're so passionate na gawin yan. Now, listen to this. Itong normally, itong under compulsion, tinatamad-tamad na ganyan, meaning to say, these are overworked people. Not that to the point that they're overworked. Hindi, dapat. Kasi bakit? Kaya lang man na-overwork ang tao, kaya nabe-burn out, kasi dapat Holy Spirit driven tayo Hindi tayo driven by our purpose, by numbers, hindi. We are driven by the Holy Spirit. Kasi sino ba ang magdidikta ng success sa atin? Paano kung tinawag lang tayo para magdilig? Paano kung tinawag lang tayo para mag-alagay ng abono? Paano kung tinawag lang tayo para magtanim? Hindi naman tayo magkakos ng growth God causes the growth. Hindi tayo. Siya ang nagpapalago, hindi tayo. Kaya tayo, gagawin lang natin pinagagawa sa atin ng Diyos. Kaya we need to be Holy Spirit driven. Kaya marami sa atin, sobrang pagod. Kasi we're trying to do everything. Hindi natin kayang gawin yun. We are still the body of Christ. Natuloy tayo. Dami yan, not for sordid gain. Hindi yung para lang pakinabang ko, lalo na sa area ng pera, gagawin ko to dahil mayroon akong pakinabang financially, may blessing. Hindi ganoon. Kasi sabi niya, but rather with eagerness. Talagang yung passion mo, yung zeal mo, because you know this is God's will. And excited kong gawin ito. Hindi yung ating pangangailangan, si God naman magpo-provide sa atin Hindi tayo, hindi yung dasipag natin, hindi. Ang nagpo-provide ng ating lahat ng pangailangan, yung ating Diyos. Kaya nga, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And sabi niya, not yet lording it over those allotted to your charge. Wag not domineering. Ano ibig sabihin nun? Not being bossing. Anong sinasabi niya? Wag mong parang ikaw ang Diyos nila. Hindi. We guide them. Hindi natin dinadrive sila at pinahataw. Gawin mo to. Hindi. We help them, we guide them, we lead them. Pinangungunahan natin sila. Kasi ang mga tupa, pinangungunahan hindi yan tinutulak. Kaya nga, but proving to be examples to the flock. Kaya karamihan dyan, hindi yabang, kundi with all humility, showing them. Kaya naman, yung mga leaders na lording over, madalas hindi masaya, dahil selfish, kasi lagi silang isip nila sila nagse-set ng standard ng panalo at saka hindi. Ang panalo, yung sasabihin ng Diyos. Kaya yun ang tanong sa atin. Kaya yung tao na humble, dahil hindi niya iniisip ang kanyang sarili, iniisip nila ang kanyang pinaglilingkuran, si Jesus, at ang kanyang puso ay makita si Jesus sa magitan ng kanyang pamumuno. He's full of joy. He's selfless, and he is a Christ-like leader. Yan po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Now listen, itong napaganda. If you faithfully do this, at tapat tayong gagawin yan,
as leaders, as elders. Hindi tayo nagmamalaki, but we're serving. Ano sabi ng Lord? When the chief shepherd, may chief shepherd in charge na talagang pag dumating na siya, etong pangako niya, you will receive the unfading crown of glory. Wow! Alam niyo sabi niya, hindi na kukupas na korona ng kalwalatian. Lahat ng mga gantimpala sa lupa, wala, sandali lang yan, kumukupas yan. Pero, itong corona na reserve para sa mga elders, para sa mga pastor, para sa mga hinirang ng Diyos na naglilingkod sa kanyang mga tao. Ano sasabi nila? Meron nakareserbang unfading crown of glory. Kaya huwag kong kapangihinawaan. Kung ikaw hinirang ng Diyos, ikaw ay inappoint ng Diyos bilang elder, huwag kang magsasawa, huwag kang susuko. Kung ano mang parang challenges na pinagharap natin, minsan sasabihin ng Diablo, hala, wala na, tinan mo ang pamumuhay mo. Dahil sa pangangalaga mo sa church, tinan mo yung buhay mo. Huwag kang matakot. The Lord will take care of us. And besides, there is an unfading crown of glory awaits us. Meron pong, corona na hindi po kukupas, na nag-aantay po sa ating lahat. Hallelujah. Praise God. Now, sa church naman, hindi lang natapos doon. Kaya naman ang habilin ng Panginoon Diyos, you younger men. The rest of us, pag hindi tayo elder, we're younger men. Hindi tayo elder, we're younger men. Sabi niya, likewise, be subject to your elders. Ano ibig sabihin? Present tense, be subject to your, keep submitting to your elders. In other words, hindi siya minsanang pagpapasakop lamang. It is a lifestyle of submission. Lifestyle na yan, parang part na ng pagkatao mo yan. And sabi niya, bakit? Kasi nga, sabi mo, paano kung luko-luko yun? Paano kung, yung tawag dito, yung mga elder na yan, talagang sakim, hindi naman nagmamalasakit sa akin. Now, huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon Diyos, what? Sabi niya, you younger men, just be subject. Bakit? Ang pangako ng Lord, if we humbly do that, ano sabi ng Lord? God is with us. He is not opposed to us. And bibigyan niya tayo ng biyaya. Now, hindi dyan nagtapos. Tingnan niyo po ang karugtong niya, nakakatuwa. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God so that He may exalt you at the proper time. Minsan akala natin because we're younger and sometimes we think that yung leader, we know better based on our experience or based on our, let's say, yung knowledge. Minsan akala natin sa dami natin alam, dapat ako niyan nandiyan dyan. Mas magaling pa ako dyan sa nagtuturo na yan. Bakit ako yun? Ba't siya yun nandiyan dyan? Di ba, minsan may ganong pong mga pakiramdam eh. Pero ito pong dapat nating alalahanin. Hindi naman tayo elder dahil sa galing natin. Yun ay sa biyaya lang ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, that He may exalt you at the proper time. Kaya submit ka lang, ako pa rin naman yung chief shepherd eh. And besides, mo, sabi niya, God is opposed to the proud. Pag di ka nagsasubmit, ako kaaway mo. Hindi lang yun. But He gives grace what? To the humble. Ako mismo, yung grasya ko, yung favor ko nasa sayo. Kapag ikay mapagpakumbaba, kaya just keep on submitting to the elders. Lord, paano nga kung mali-mali? Relax ka lang. Hindi silang may hawak pa rin ng lahat. Bakit? Kaya nga, you submit under the mighty hand of God. So in our humility, it is under the mighty hand of God. Pag sinabi mo under the mighty hand of God, huwag mong i-manipulate yung sitwasyon. Our God is still in control. Tingnan niyo po, siya pa rin may control. Ano sisabi ng Panginoon Diyos? Listen to this. Pag narinig niyo yung mighty hand of God, naalala niyo Psalm 32, verse 4? The hand of God is heavy upon me. Naalala niyo yun? Ano sisabi niya? It is the hand of discipline. Kasi nasa kasalanan siya noon eh. Kaya sabi niya, the hand of the Lord is heavy upon me. Ibig sabihin, dinidisiplina ng Lord para ibalik siya sa kanyang dapat kalagyan. Now, hindi lang yun. Naalala niyo rin, sabi niya, the hand of God, normally, kung hindi lang discipline, deliverance. So Deuteronomy chapter 9, if I'm not mistaken, sabi niya ganun, it was the mighty hand of God that delivered you from Egypt. Wow! Kaya yung mighty hand of God is either to discipline us or to deliver us. We don't need to manipulate. Ito pakinggan nyo, having cast, hindi niya having cast, parang binitawan mo na. All your anxiety, nagwo-worry ako kasi yung boss ko parang ang labo nito eh. Parang unfair siya eh. No, yung elder namin malabo yan. No, bitawan mo na. Having cast. Yung cast na yun, parang, alam mo yung binato yung
karga mo sa kamelyo, ganyan. Having cast, yung parang naalala ko nung nagbibivouac pa kami, nagbibivouac yung part ng military training nung bata-bata pa kami when I was still in college. May mga bivouac na sobrang haba ng nilalakad, mga bundok, tapos may dala-dala ka, tapos biglang parang pag sinabi, atis, tapos bababa mo yung bag mo, biglang ikakast mo yung bag mo pababa, sobrang ginhawa. Yun ang sinasabi ng Diyos dito, cast your anxieties, lahat ng inaalala mo. No, nagsabit ako dito, paano na ang buhay ko? Pag nagsabit ako dito, paano na kami? Paano na yan? Cast all your anxiety on Him. Kay God. Kaya naman tayo nakakapag-submit kasi nakakatakbo tayo sa Diyos, who is the chief shepherd above the elders, above all any other leaders. Now, ano sinasabi ng Diyos? Etong pinakamaganda, because He cares about you. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. You bring yung issue mo, magulang mo, parang unfair at hindi marunong mga magulang. Hindi lahat ng magulang marunong. Kahit ako, di ako marunong ng magulang. Tapon mo yung worry mo sa Diyos, yung anxiety mo sa Diyos. And there is something sure. Etong tiyak ako. God cares for you. God cares for us. Bakit? Yun ang sabi niya eh. Kaya wala siyang bagay na ipapahintulot na hindi natin ikabubuti. Kano sinasabi ng Diyos sa atin ngayon? Kaya naman, I'm telling you now, cast all your anxiety to the Lord. Be humble. Sa mundong ito, we need to be aggressive to win. But in the rule of the Lord, be humble and you will see how the Lord will grant you the desire of your heart. Siya ang nagkakalob ng yung ikasisiyan ng ating puso. Kaya ito napakagasabi niya, kaya mag-ingat kayo, magbagtay kayo, mapagmasid kayo, be of sober spirit, be on the alert. Remember, the devil will also try to destroy that unity in the body of Christ. Kasi the devil prowls around like roaring lion seeking someone to devour. Talagang sisirain niya yan. Kaya ingat. Ang ating challenge sa buhay is always be humble. We can never walk with the body of Christ. Hindi tayo makaka-ministeryo, mabubuhay na kasama ang katawan ni Kristo kung tayo ay hindi magpapakumbaba. Pangalawa, dapat natin intindihan, resist the devil. Now, remember, sabi natin kanina, sabi nga nun, be of sober spirit, because on the alert, sabi niya, be on the alert, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Hindi mo pwedeng labanan yan. Hindi pwedeng, lalabanan ka. Hindi ganyan. Ang sabi ng Lord is to resist the devil. Paano ko nakakatiyak? Ito sabi ng kasunod na best, so resist him. Sabi nga, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brothers and sisters who are in the world. Ano sinasabi ng Diyos? Pag sinabi mong resist Him or firm in your faith, tayuan mo. As in, huwag kang matitinag. Paano mo gagawin yun? Paano natin gagawin yan? To resist Him. Paano natin gagawin? Now, napakaganda niyan kasi even Jesus Christ was tempted. Remember? Satan was also waiting for the opportunity. Syempre, fasting ng 40 days and 40 nights. Kung naalala nyo, kung kayo po ay nagbabasa sa Matthew chapter 4, talagang si Jesus Christ, He was so hungry. Eto na, dumating ang dyablo. Biglang umatungal siguro. Talaga ba anak ka ng Diyos? You see, the devil, nag-slander, nag-a-accuse. Talaga ba anak ka ng Diyos? Kini-question ang pagiging anak ni Jesus bilang anak ng Diyos. Ang sabi niya, kung talaga anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay itong mga bato na to. Di ba? Gutom ka, di ba? Gawin mong tinapay. Ano sabi ng Lord? Man shall not live by bread alone. Tinayuan niya. Paano niya tinayuan? Firm in your faith. Yun yung conviction niya. Wait a minute. Sabi ng Panginoon Diyos, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Hindi niya naman sinabing lagyan ng palaman. Hindi ganon. Hindi sinabi kailangan may juice. Hindi ganon. Sabi niya, ngunit sa bawat salita na nagbumutawi sa labi ng Panginoong Diyos. Sabi niya, yung sinabi ng Diyos, yun ang doon mabubuhay ang tao.
Hindi sa kanyang kakainin. Yung hindi sa papasok dyan sa kanyang bibig. Kundi, ano yung ibagkakaloob mula sa labi at bibig ng ating Panginoon Diyos. Siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Ninatameme ngayon si, yung ganun ng leon, biglang, o, di bila siyang meow ngayon. O ngayon, atake na naman ng pangalawang beses. Kami, may rest back siya. Dinala niya sa tore. Pagdala niya sa tore, sabi niya, bibigyan din kita. Ginamit yung Bible. Kung hindi matibay yung faith mo, di yari ka din. Sabi niya, di ba? Tumalong ka. Di ba? Nasusulat. Pagka magbabantayan ka ng anghel. Di ba? Pinag-utos ng Diyos, bibigyan ka ng anghel para maingatan ka upang hindi ka masaktan. Ano sagot ni Jesus? He was firm in his faith. Resist him. Tayo siya. Ano sinabi niya? Sinagot siya. Sabi gano'n, alam mo, thou shall not test the Lord thy God. Yari ka. Huwag mo ko susubukin. Di ba? Alam niya ang kanyang kinatatayuan. Alam niya kung sino siya. Alam niya kung anong tinatayo niya sa harapan ng Panginoon Diyos, sa kanyang Ama. Ang tanong sa atin, do we know our stand? Kaya anumang pagsubok dumating sa buhay natin, alam ba natin yung ating tinatayuan? Kaya maraming tao nabibigo sa isip nila, dahil Christian na tayo, wala na tayong problema. Lagi nilang masaya, hindi na tayo magkakasakit, wala na tayong problema sa buhay, tayo laging cloud nine experience, aawit ala sa Panginoon Diyos. Hindi naman yan totoo Kasi sinasabi na sa atin, hindi yan totoo. But remember this, even if you're suffering for the sake of righteousness, ito ang totoo, you are blessed. Bakit? Because we can resist Satan. We can resist the devil. We need to stand firm sa ating pinaniniwalaan. Kasi pag dumating na yung pagsubok na yan, amazing, magugulat kayo how Satan will attack the brain, the mindset of men, the faith, bibirahin yung faith, yung doubt. Naalala niyo si Eva? Did God really say, sinabi ba talaga ng Diyos na hindi mo kakainin to? Hindi niya alam yung kanyang tinatayuan. Hindi nga pwedeng hawakan Ayan, dali na siya. And ngayon po, tayo po itutungo sa ating pangatlo. Ano nga po yung una? Remember, develop a winning heart that you may not be torn apart. Now, ano po yun? Be humble, resist the devil, and finally, trust God. Trust God. Why? Tingnan niyo po kahit ano pang pangyayari, sabi ng Panginoon, after you have suffered for a little while, wow, kahit nagdudusa ka ng panandalian lang, talagang pinagdan niya a little while. Bakit? Alam niya that you can trust God. Kasi si God pa rin ang mayroon control niyan. Hindi siya nakakaalam hangganan ng suffering na yan. Sabi niya, and the God of all grace. Ano yung ibig sabihin ng God of all grace? Lahat ng kabutihang loob, galing sa Diyos. Kita ni Pedro yon. Imagine niyo, si Pedro, sabi niya, nakita ko, nung pinili mo ako, di ba, pinili mo ako, sinabihan mo na ako that you are Simon, you are son of Jonah, and yet you promised that I would become Peter. Yung biyaya mo nung ako po ay naglakad sa tubig, biruin niyo, talagang tinulungan ninyo ako, inahon niyo pa ako nung muntik ako malunod. Yung biyaya ninyo na ako ay, tawagin yung Satanas, and yet you trusted me. Ano bang ginawa niyo sa akin? Binigyan niyo po ulit ang pagkakataon para pangalagaan ng mga tao ninyo sa kabila ng pagtanggi ko kung sino kayo. The grace of God was so real in the life of Peter. Ngayon, pinahintulutan niyo pa ako sulatan ng mga kapatid. Nirebuke na nga ako ni Paul Pero I saw the grace of God. At ikaw pa rin ang may akay sa akin. I'm telling you this now. Kasi sabi niya, siya rin ang tumawag sa iyo. Siya rin ang tumawag sa inyong lahat, sa ating lahat, para sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo. At kung iniisip mo paano, parang ang tagal ko mag-grow, parang ang bagal. Sabi niya, siya mismo ang magpapaganap sa iyo. Siya mismo magpapatibay. Siya mismo magtitibay, magko-confirm. Siya mismo magpapalakas at siya mismo ang magtataguyod sa iyo. Yun ang sinasabi niya, wow, si Jesus with all of siya lahat ang magaganap niyan para sa ating lahat. Can you imagine? Sabi niya, siyang humirang sa atin to His eternal glory. Walang hanggang kalwalhatian ng Diyos. Now, hindi natin lubos maintindihan. Ano ibig sabihin? Walang hanggang kabigatan ng dating ng Diyos.
na inahanda niya para sa ating lahat. Friends, all grace for all of us. And ito po isang bagay na huwag natin kailangan. Bakit? How can we be sure? Because to Him be dominion. He is still in control. Siya pa rin ang may hawak ng lahat ng bagay. Hindi ngayon, kundi walang hanggan. Walang katapusan. Hallelujah! Amen! Yan ang ating Panginoon Diyos. Isang paalala sa atin kung naalala niyan, I would like to end. Sabi po sa Jude chapter 24, now to Him who is able to keep you from stumbling. Hindi lang si Pedro nagsabi, maging si Jude, pinagtibay diyan. He is able to keep us from stumbling. Para hindi tayo madapa, hindi tayo, siya mismo sabi niya, and siya rin mismo magpapatayo sa atin sa presensya ng kanyang kalwalatian nang walang anumang bagay na susumbat sa atin na may dakilang kagalakan. Siya lamang na Diyos at tagapagligtas sa magitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa Kanya lahat ang kalwalatian, sa Kanya lahat ang kapangyarihan, sa Kanya lahat ang kadakilaan, at lahat ng authority mula noon hanggang ngayon at magpasawalang hanggan. It's the same God. Kaya yung tapang ni Jude, tapang ni Peter, yan din ang tapang natin. We can win over fear. We need to develop that heart. We need to develop a winning heart that you and I may not be torn apart. Tayo mag-pray. Panginoong Hesus, maraming salamat po na wala po kaming ipagmamalaki sa inyo. Lumalapit ako sa inyo ngayon bilang pagkilala na wala po akong kakayanan. Di iligtas ang aking sarili. Panginoon, inaamin kong pagod ako, inaamin kong kailangan ko kayo. Pagharian niyo ang aking buhay. At tulungan niyo po akong matutong maging mapagpakumbaba at mahinahon tulad ninyo. At inukuha ko po ang inyong pamato. Kinikilala ko kayo bilang aking amo, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil kayo ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming kasalanan. Na dahil sa iyong dugo na dumanak sa krus, kami nalinisan at nabigyan ng bagong pagkakataon sa isang bagong tipanan kasama ninyo. Kayo, Panginoong Hesus, ang aking pag-asa at ang pananampalatayang aking mapangahawakan. Panginoon, para naman po sa lahat ng mga anak ninyo, tagasunod ninyo, hinihingi ko po na tulungan niyo pong bawat sa amin that we may truly work together as one body, that we may learn to submit to one another, that we may learn to be humble to one another, serving one another, glorifying your name, O Jesus. And thank you, God, that with you, we can resist the devil, and with you, we can be sure that all things work for good for those who love you and walk according to your purpose. Bless your people, O God, and cause us all to win over fear. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Kung kayo po ay pinagpala sa ating pong talakay ngayon, inaanyayahan ko po kayo to connect with us. Ito po yung mga link para magkatulungan tayo. And as a church, kung wala pa kayong church, wala pa kayong local church na kinabibilangan, you may consider us at kilalanin niyo muna kami. Nang sa ganun, alam niyo kung ito nga ba yung pinatutunguhan ng Diyos para sa inyo. Ngayon, kung gusto niyo pong lalong meron kayong mga hihingin payo o kaya kausap at prayer, meron po kaming virtual na welcome center. I-link niyo rin po ito, click niyo rin po itong link na ito at
makakapasok na po kayo doon sa ating virtual welcome center at doon meron kayong makakausap. O wag mo na kayong aalis. Meron pa tayong Sunday Fast Track na maaring may katanungan kayo na makakatulong sa inyo sa maaring hindi nasagot o hindi na natalakay sa ating usapin. At meron din tayong mga discussion questions na magagamit para sa ating pong pag-uusap kasama ng ating pamilya at ng ating mga small groups. God bless us all.